bobo, tanga, inutil, tarantado! Mga kaibigan, alam nyo ba na may mga salitang parang pagkain? Pero hindi lahat ng masarap sa pandinig ay mabuti sa katawan o sa espiritu. Pag nilayan natin ang sinasabi ng Kawikaan Kapitulo 18:8, ang mga salita ng mga mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subo, at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. Ang tsismis, intriga, at paninirang puri ay parang pagkain na madaling kainin, pero kapag nilamon, unti-unting sumisira sa ating kalooban. Sa simula, parang walang epekto, nakakatuwa pang pakinggan. Pero ang totoo, ang ganitong salita ay lason na unti-unting lumalason sa ating espiritu. Sa Biblia, makikita natin ang halimbawa ni Dog na ay Idumea sa unang Samuel Kapitulo 22. Dahil sa kanyang mapanirang salita kay Haring Saul, maraming inosenteng saserdote ang napaslang. Isang patunay na ang maling impormasyon, kapag hindi sinuring mabuti, ay maaaring humantong sa kapahamakan. Mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba ay nagbibigay buhay sa pamamagitan ng ating salita, o nagiging instrumento tayo ng pagkawasak? Huwag tayong maging alipin ng tsismis. Sabi nga sa Efeso Kapitulo 4:20, anumang salitang maalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Kaya sa susunod na may marinig tayong balita, suriin natin ito. Huwag hayaang bumaba ito sa ating puso kung ito'y walang katotohanan. Dahil ang tunay na matalino, hindi lang marunong makinig, marunong ding umiwas sa salitang nagdadala ng kasiraan. Hanggang sa susunod na pagbubulay, lagi nating tandaan, hindi lahat ng masarap sa pandinig ay mabuti sa espiritu. Ingatan natin ang ating mga puso at salita.